Ang prinsesang umiyak ng dahil sa asin. Noong unang panahon, may isang matandang hari na may 3 anak na babae. Mahal na mahal niya ang mga ito at nais niyang malaman kung sino sa kanila ang pinakamahal siya. Kaya naman nakaisip ito na tanungin ang kanyang mga anak. Isang araw na'y pinatawag niya ang mga ito. Magandang umaga po amang hari, ang nakangiti at sabay-sabay na pagbati ng mga 3 prinsesa. Magandang umaga din mga anak. Mga anak, nais kong malaman kung gaano ninyo ako kamahal. Ang seryosong tanong ng hari. Hindi nagtagal. Ang panganay na prinsesa ang unang sumagot. Ama, mahal na mahal ko po kayo, tulad ng ginto sa aking puso. Ang buong pusong sagot niya. Napangiti naman ang mahal na hari sa kanyang narinig. Sumunod naman na sumagot ang pangalawang prinsesa. Ama, kung ang panganay na prinsesa ay tulad ng ginto ang pagmamahal sa iyo. Mahal ko po kayo gaya ng mga diamante, walang kapantay. Ang nakangiting sagot ng pangalawang prinsesa. Masaya naman ang hari sa kanyang narinig. Pagkatapos ng pangalawang prinsesa ay agad na sumunod ang bunsong anak ng hari. Ang bunsong prinsesa, ang pinakamasayahin sa kanilang lahat, ay nagsabing, Ama, mahal kita gaya ng asin. Ang masayang sabi ng bunsong prinsesa. Natahimik ang lahat. Hindi nagtagal ay nagsalit ang hari. Nagalit ang hari. Asin, napakababaw ng sagot mo. Ang asin ay mura, walang halaga. Pinalalayas kita sa palasyo ngayon din. Ang utos ng hari at saka ito umalis. Lumuha ang prinsesa, hindi na siya pinakinggan pa. Lumipas ang panahon, at napansin ng hari na kakaiba ang lasa ng pagkain. Minsan hindi masarap, at madalas ay matabang. Isang araw, bakit walang lasa ang pagkain? Nasaan ang lasa ng adobo? Ang sinigang? Bakit ganito? Wala pong asin, mahal na hari. Mahal na hari, hindi po kami naglalagay ng asin mula nang umalis si Prinsesa Maria. Siya po kasi ang nagdadala ng asin sa kusina. Hindi po namin alam kung saan siya kumukuha noon. Unti-unting napagtanto ng hari ang kanyang pagkakamali. Ang asin, na akala ko'y walang halaga, yun pala ang nagbibigay ng lasa sa lahat. Ganoon ang pagmamahal ng aking anak. Hindi magarbo, ngunit tunay. Nag-utos ang hari na hanapin si Maria sa buong kaharian. Natagpuan siya sa isang maliit na bahay sa gilid ng kagubatan, nagtuturo ng halamang gamot sa mga tao. Lumapit ang hari sa kanyang anak. Patawad, anak ko. Hindi ko naunawaan ang iyong pagmamahal noon. Ngayon ko lang napagtanto ang kahulugan ng iyong sagot. Niyakap siya ni Maria, at sa kanyang mga mata ay muling tumulo ang luha. Masaya naman ang hari dahil nahanap niya ang kanyang anak. At simula noon ay unti-unting bumawi ang mahal na hari sa kanyang mga pagkukulang sa kanyang bunsong anak.